ang verse 15. Dito tayo humalaw, humango, kumuha ng ating pag-uusapan. Ito sabi, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sabi, isa pa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo. Hindi lang para makita, kundi para gawin. Tayo ay manalangin, Panginoon, pagpalaan niyo kami muli ng iyong mga salita, patawad po. Ang iyong lingkod ay nakasalalay sa iyong mayamang awa, biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Samahan niyo kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayon ay God is able to mentor you. God is able to mentor you. Ang ibig sabihin lang niyan, kayang-kaya tayong turuan, gabayan, at hubugin ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya ba ng Diyos? Kaya ba ng Diyos na ikaw ay turuan? Kaya ba ng Diyos na ikaw ay gabayan? Kaya ba ng Diyos na ikaw hubugin? Tatandaan nyo, pag hindi niya kaya, nagkakasala tayo. Bakit? Minamahina natin ang Diyos. Saan tayo hubugin? Saan tayo igigiya? Saan tayo tuturuan? Sa kanyang kagustuhan. At kaya ng Diyos yan. Tama ba? Sabihin, kayo ba'y nasa Diyos? Kayo ba'y sa Diyos? Kayo ba'y pasa sa Diyos? Kayo ba'y anak ng Diyos? Kayo ba'y mananampalataya ng Diyos? Ang Diyos ba'y nasa inyo? Wala, nasagot. Ang Diyos ba'y nakatira sa inyo? Ang Diyos ba'y may magagawa? Kaya ba ng Diyos? Kung kaya ng Diyos, kaya ka ba niyang gabayan? Kahit matigas ang ulo natin, kaya pa rin niya tayong gabayan. Kahit minsan tayo pasaway, kaya pa rin niya tayong turuan. Kaya pa rin niya tayong imulda, hubugin. Ang John chapter 13, mga kapatid, ay tagpo na kung saan ay malapit na matapos ang kanyang buhay, paglilingkod sa lupa. Chapter 13 ito. At ang Panginoon ay may katagang sinabi, kayo'y minahal ko hanggang dulo. Alam mo, kapag anak ka ng Diyos, talagang hindi nauubos ang pag-ibig ng Diyos. Okay, ngayon, habang siya'y nandoon, malapit na umalis, kumuha siya ng plangganita. At naglagay sa bayawang ng towel. At isa-isa niyang hinugasan ang kanyang mga alagad sa paa. Maintindihan natin kung bakit sa paa, hindi sa kilikili. Ano? Isa-isang hinugasan. At ang sabi niya, naintindihan niyo ba yung ginagawa ko? Mapapalad kayo kung gawin niyo rin ito. So, ayun po ang ating gagawin. Ating aralin, ang Diyos, kaya sabi ng talata na binasa natin, for I have given you an example. Ako nga naghugas ng inyong mga paa, ay inyong guro at Panginoon. Ako nga ay gumawa nito, dapat gawin niyo rin. Amen. Alam niyo ba yung paghuhugas ng paa sa panahon ng Biblia ay isang karaniwang kaugalian ng pagpapakita ng mabuting pakikitungo. Yan palang paghuhugas ng paa ay isang ugaling magandang makitungo. Ano? Kasi doon po sa Old Testament, halimbawa, itong si Jacob, nung makita niya yung 3 angels, yung 3 men, sa pag-aaral ng teologiya, yan ay kapahayagan ng Trinity. Pero ang ginawa ni Jacob,
hinugasan ng kanilang paa. Larawan ng nagpapakababa siya doon sa tatlong lalaking yon. And then si Lot naman, nung nadat nga ng dalawang anghel, naghugas din ng paa. Si servant ng Isaac, nung dumating sa bahay ni Bethuel o ni Laban, na kung saan doon kukuha ng mapapangasawa si Isaac, ay naghugas din ng paa. Kaya huwag kayong pasok ng may bahay, hindi kayo naghuhugas ng paa. Baka kayo nakayapak ng time bomb sa sagingan. Kasi alam niyo, ang paa, larawan yan ng tayo'y nadudumhan. Marami ang paa ng tao kung saan napunta. Kaya isang kultura, isang kaugalian na sila'y naglilinis ng paa. At ito pong si Abigail, anak ng Ninang Lina, ay naghugas din ng paa ni David. Kay Haring David. Pagpapakita ng kanyang paggalang kay Haring David. Merong ipinapakita po ang Panginoong Diyos sa usaping bakit siya ay naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Kaya kung babasahin po natin ang Bible, ako nga na inyong Panginoon at Guro ay gumawa nito. Dapat gawin din ninyo ito. Are you with me? Ngayon, ano ba ang imini-mentor dito ng Panginoon? Tatandaan natin na ang paghuhugas ng paa sa panahon ng Biblia ay isang karaniwang kaugalian ng pagpapakita ng mabuting pakikitungo. Kayo magaling makitungo. Alam niyo, magaling makitungo, hindi mayabang. Marunong maghugas ng paa. Hindi na kanya sarili. Kung yung sarili mo nga, hindi mo mahugasan yung ipapakaya. Tama ba? Mamaya, makikita natin yung implementasyon na yan. At ang paghuhugas ng paa ay paglilingkod. Kaya ang Panginoon, pinaglingkuran niya ang kanyang mga alagad sa magitan ng paghuhugas ng kanilang mga paa. At pagpapakumbaba. Alam niyo ba, ang paghuhugas ng paa, ang pinaikita na yan ay hindi yung literal lang na paghuhugas ng paa, kundi pagpapakababa. Ngayon, punta na po tayo para hindi tayo magtagal. Ano ba ang imine-mentor ng Panginoong Hesus dito? Kasi mahaba hong basahin lahat, yung chapter 13. Basta binigay ko yung tagpo sa inyo, yan ay ang tagpo na malapit na pumanaw ang Panginoon, at siya bago pumanaw ay nag-iwan ng isang wagas, lantad, matibay, maganda, klarong halimbawa na siya bago siya namatay, naglingkod siya sa magitan ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Na sinasabi ko sa inyo, ang paghuhugas pala ng mga paa ay larawan ng magandang pakikitungo sa kapwa. Na paghuhugas pala ng paa, mga kapatid, ay larawan ng pagpapakababa. At ang paghuhugas pala ng mga paa ay larawan ng pagiging masunurin. So una, ano ba ang mini-mentor ng Panginoon dito? Kasi sapagkat kay binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Klaro ba? Ano ang mini-mentor niya? Verse 12 hanggang 16. Ito ang mini-mentor niya. Ito yung gusto niyang ituro. Ito yung gusto niyang igabay. Ito yung gusto niyang ililok sa kanyang mga anak. Sapagkat doon sa talatang yan, ang kinakausap talaga mga apostoles. No? Ang kanyang mga alagad. Ngayon, ano yung nililok? Verse 12 hanggang 16. Basahin po natin ang verse 12 hanggang 16. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Ang galing ng Panginoon, hindi lang siya turo, ang visual, nagbibigay siya ng visual mismo, na siya mismo ay kumuha ng batya, kumuha ng towel, at isa-isang hinugasan ang paa ng mga alagad. Siguro yung kay Pedro, alipungahin pa. Ano?
Yung iba doon may eczema pa. Yung iba magabok. Ano? Hindi naman uso pa ang ano noon. Yung mga kalsada noon. Gabok. Basta ang sagisag ng paang hinuhugasan. Kaya ka papasok sa bahay, maghuhugas ka po na kasi marumi nga. Ngayon nasabi, nalalaman ba ganin kung ano ang ginawa ko sa inyo? Verse 13. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At mabuti niyo sinasabi, sapagat ako nga. So mali ang bintang ng iba na inangkin ba ni Kristo na siya Diyos? Ang sabi niya, ako nga. And the word Panginoon dyan, tias. O koreas. Koreas. Ibig sabihin ng koreas dyan, God. Inamin niyang, ako nga. Tinatawag niyong akong guro. Ang guro, nire-respeto. Kayo ba mga estudyante dito? Sino ang estudyante dito? Anong ginagawa niyo sa inyong mga guro? Iginagalang, ako nga'y guro, naglingkod. Ako nga'y guro, naghugas ng inyong mga paa. Ako nga'y Panginoon, naghugas ng inyong mga paa. Sapagkat ako nga, verse 14, kung ako nga, na Panginoon at guro, naintindihan niyo ba? Ay naghugas ng inyong mga paa. Kung ako nga, guro, Panginoon, naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapating mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Verse 15. Sapagkat kay binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Hindi lang para manood ng ipinakitang halimbawa, ang layo niya ay upang gawin. Amen? Si Kristo lang ang sumunod hanggang kamatayan na walang maktol. Kung siya nga'y sumunod, kung siya nga'y nagpakababa, kayo rin. Tayo rin. Kung siya nga'y handang yumuko sa mga paang madudumi para lang linisin, sino man tayong nilinis lang. Man. O yung mga te-arts, hindi mahirap maglinis ng ano. Kaya hindi pa kayo believe kay Milet, ang kanya ministry bow? Hindi yung paa. Yun ay paamoy. Amen. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa. Siya yung nagme-mentor eh. At ang maganda, hindi siya puro turo. Ano? Siya mismo yung sample. Upang gawin ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Verse 16. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila sa kanyang Panginoon. Niyang sinugo man ay dakila kaysa mga nagsugo sa kanya. Ang punto ng Panginoon, ako nga'y guro. Ako nga'y Panginoon. Pero handang maghugas ng inyong paa. Naintindihan niyo ba yun? Anong punto? Number 1, anong mini-mentor ng Panginoon dito? Saan tayo dinadala ng Panginoon? Saan tayo minumulde? Saan tayo gustong padaanin ng Panginoon? Number 1, ako nga'y guro. Ako nga'y Panginoon. Pero handang bumaba na maghugas sa inyong paa. Alam mo, tinuturo sa atin ng Panginoon, una, humble life. Amen? Alam niyo ba mga kapatid, may isang pastor na magaling magpatawa. Ewan kung kilala pa ako na yun. Ang sabi naman nila, Pastor, mahirap ka naman malimutan.
Akala kong ano na, kasi hindi ka mo nakakalakad. Pero kami, baka kami malimutan mo. Pero siya din, hindi ko naman basta malilimutan. Kasi wala siyang salita na hindi nakakatawa. Kilala mo ba yan, Brother Jervis, Pastor Andal? Andal din. Pag sa daldal, andal. Pastor Andal yung maliit lang. Ang sabi niya, Brad patawag sa akin. Ako'y gagawa ng aklat. Ang pamagat, be humble like me. Yun daw kanyang gagawing aklat. Be humble like me. Oh, lupit nun. Ayaw kapatid, ang pagpapakababa, hindi lang yan puro salita. Dahil si Kristo na magpakita ng kababaan, aktwal. Amen. Tingnan niyo po, verse 16, balikan natin ito yung verse 16. Ang sabi diyan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Verse 15. Verse 15. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa, visual, upang gawin naman ninyo. So, saan tayo eminimentor? Saan tayo ginigiya? Saan tayo tinuturuan? Kung siya ngay Panginoon, kung siya ngay Guro, nagpakababa, dapat ganun din tayo. Amen. Alam niyo ba ang kababaan? Sabi nga sa inyo, hindi puro imik yan. Nakikita yan sa paglilingkod, sa pagsunod. Kaya nga sabi diyan, upang gawin naman ninyo. Are you with me? Ngayon, tingnan pa ho natin ang halimbawa. Sa Pilipos, ang ganda ng parang yun yata basag yung hinanap niyong kanta. Kasi yan talaga ang ating kukunin. Pilipos chapter 2, verse 6 hanggang 11. Tingnan niyo po. Na siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, o kalagayang Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So talagang kapantay siya ng Diyos. Tama ba? Bagkus, hinubad niya ito. Hindi niya pinairal. Iniwala niya ang kanyang kaluwalhatian. Siya'y nagpakababa. Nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Verse 8. At palibasing nasumpungan sa inyong tao, siya'y nagpakababa. Di ba? Kaya nga sabi niya, kung ako'y Guro at Panginoon, ay natutong maghugas ng inyong mga alipongahing paa, ng inyong mga mababantot na paa. Hindi ako nagturo lang, ako mismo ang naghugas. Gawin din ninyo ito. Kung ako'y marunong yumuko sa inyo, kayo naman ay magyukuan din sa isa't isa. Walang pataasan ng ihi. Are you with me? At palibhasa ay nasumpungan sa inyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Paano niya dinemonstrate yung pagpapakababa? Na nagmasunurin. Mga batid, wala kang patutunayang pagpapakumbaba hanggat hindi ka masunurin. Are you with me? Wala kang pinupruweba, wala kang ipinakikita, wala kang napatutunayan na ikaw ay humble na tao na pwede nang gumawa ng aklat na pamagat ay be humble like me hanggat hindi ka masunurin sa Diyos. In fact, hindi lang basta masunurin, tingnan nyo na nagmasunurin hanggang. Hindi sinabing hanggang revive lang. Hanggang mainit lang. Hanggang kamatayan. Huwag kang magaling sa simula lang.
hindi mo kayang patunayan, wala kang pinapatunayan na ikaw ay mababang tao hanggat di ka masunurin. Pero ng klaseng pagsunod. Si Kristo nga ang mentor eh. Amen? Si Kristo yung guro natin. Si Kristo yung gumigiya. Si Kristo ang tawag yan. Gumagabay. Saan tayo igagabay? Sa mababang buhay. Amen. Sabi nga sa inyo, mas naniniwala pa akong magyabang si Satanas, si Lucifer. Bagaman masama yun, pero mas sakay pa ako sa kanya. Bakit? Si Lucifer, siya lang naman ang pinakamagandang nilikha ng Diyos sa hukbo ng anghel. Alam niyo bang dulo lang tayo ng buhok sa kagandahan ni Lucifer. Kaya nagyabang yun eh. Amen. Manalmin tayo. Siguro si Elisa pwede magyabang. Yun. Kasura. Siguro si Jerome. Sa totoo na, kung uso lang ang camera noon, kung uso lang ang video, iniwala si yung Michael, magandang anghel din yun. Pero hindi uubra yung kay Lucifer. Dahil sa kanyang kagandahan, nagmataas. Kalungkot naman tayo. Nababasa nga salmin, sa katititig mo. Ay, yabang mo pa, hindi nga tayo makakangaling. Kaya sabi ko siya, minsan sasakay pa ako kay Lucifer. Bakit? May pagyayabang tayo. Pagdating sa karunungan, matalino. Pagdating sa instrument, skilled talaga, skilled. Pagdating sa yaman, lahat ng mamahaling hiyas nasa kanya. Kaya yumabang. Ang malupit niyan, wala naman tayo hindi makasunod sa Diyos. Are you with me? Ang Panginoon ngay Diyos. Tinatawag niyo akong guro, tama niyo sinasabi. Tinatawag niyo akong Panginoon, tama niyo sinasabi. Tinatawag niyo akong Diyos, yes, ako nasa kalagayan Diyos, pero iniwan ko yan. Para lang kayo maligtas. Amen? At ang iwanan ko ito, ang kinuha ko ay anyong alipin, hindi doktor, hindi somebody. Alipin ang kanyang kinuha. At nagmasunurin. Wala tayong pinatutunayang kapakumbabaan hanggat tayo pasaway sa Diyos. Am I telling clear? O kaya tayo natatahimik na aray, no. Huwag kayo masyadong pahalata. Amen kayo kahit paano nakakapagtago sa amen. Amen. O balikan natin yung talata. Ganito yung gusto ko, ganito yung Bible, yung sustansya ng Bible ang ating ngatain. Palibasa ay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Mga batid, huwag tayo magtaasan. Ibaba natin yung sarili. Alam nyo, kalimitan ng ayaw, ibaba. Yung pag nakapakinig ng preaching, masama ang loob. Ayan na naman, si pastor. Dumali na naman. Sa totoo na, hindi ka magiging masaya sa tama hanggat masaya ka pa sa mali. Hindi ka pa sasaya sa kabanalan hanggat masaya ka sa kasalanan. Maliwanag ho ba? Kumusta ho kayo? Ay, masyadong pahalata. Ako lang ba ang halata ninyo? Tayo nyo, ha? Siya nagpakababa. Ako nga, Diyos. Sino tayo para hindi? Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin. Wala kang masasabing mababa ka kung pasaway ka.
Pero ito pa, sinundot pa eh. Pinalalim pa. Nagmasunurin hanggang. Wag ko tayong magaling lang sa simula. Di balik tayo usad pagong na tuloy-tuloy. Amen? Nakakita na ba kayo ng kwitis? Boom! Wala na. Magkano gayon? Magkano guys ang kwitis ngayon? 15? 15 lang ba? Ay yung pinapupuntok ng yung ang liwanag, di na, pagbagong taon. Para nabuksan ng langit. Siguro, gumastos na ng mga 20,000. Yun, isang pusngat lang, 20,000, wala na. Minsan, para tayong pusngat lang, sigalbong-sigalbo sa simula. Pero pag dumaan ang maraming pagsubok, pag dumaan ang maraming problema, asa na ang asbok? Amen. Mga workers, kayo ba'y workers hanggang sa kunin ng Panginoon? Tama, hindi nag-i-amen. Nakakapagduda kayo Alam nyo, ang kababaan, hindi yan sa salita. Yan ay sa pagsunod. Hanggang kailan? Nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Sa Lorna, tayo ba'y maglilingkod sa Panginoon hanggang sa tayo kunin ng Panginoon? Amen? Jander. Burigas family, maglilingkod ba tayo hanggang sa tayo kunin ng Panginoon? Abaha family, maglilingkod ba kayo habang sa kunin ng Panginoon? Brasa family, Dilen family, ayun ba sa karamihan nyo na, by family na lang. kaya iniisa-isa ko, Lord, ang pamiling ito. Madami na ako ngayong ginagawa. Pinapamili ko lang kayo, hindi pa rin ako makaalis agad sa aking higaan. Brasa family na lang, ilang nakaga kayo? May brasa ng Nora, may brasa ng Lina, may brasa ng Loling, may brasa ng Makmak. Nabras na ang mukha ko sa... hindi ko maalala yung apelyido ng inakay ni Ando. Sabi ko na, yung pamilya ng inakay ni Ando. Hindi ko maalala yung pangalan ipabigay mo nga sa akin yung apelyido ng mga yan. May mga Clarete. May dadagdag pa tayo mga taga Balete. May Garcia pa tayo. May Umali. May Estrada. Ang mahirap kong tandaan din yung apelyido ni Romel. Sabi ko na, Lord, yung family ni Romel. Bakit? Ang hirap Garcia? Kita nyo, hirap din kayo. Apelyido? Sabi sa inyo, ang hirap Pinamumroblema na ako habang nakaub-ub doon sa aking Anong apelyido ng taong are? Maniwala kayo dumadaan sa akin araw-araw sa panalangin. Kasi ayaw ko ng simula lang. Meron pa tayong mga Ebora. Kalay, apelyido ni Romel. Kaya pala ako na Ebora. Hindi ko maalala. Bakit? May brasa. Alam mo, pwede nang tulay ang inyong mga apelyido Lalagyan natin ng rhyme yan. Pero alam niyo bakit? Ang ganun ko yung nagpe-pray sa inyo. Gusto ko, wag lang sa simula. Amen? Amen. Bakit? Ang ipinakitang sample ng ating mentor ay hanggang kamatayan. Kaya Ate Priscilla,
huwag kayong magtatapos sa bautismo hanggang sa tayo kunin ng Panginoon. Amen? Mga magdaraog, pinagpipray ko rin kayo. Kaya ako'y nalaog. Ano? Magpatuloy tayo, huwag sa simula lamang. Dahil ang mentor natin, ang kanyang halimbawang ipinakita, ay siya'y sumunod hanggang. Amen? Sana hindi tayo susunod hanggang anniversary. Hanggang may outing. No? Hanggang sa kamatayan. Pwede ho ba? Ang ganda namin sana Miyerkules. Magkaisa tayo sa prayer, di ba? In fact, maganda lang, hindi tayo magkaisa sa prayer doon sa hinihingi natin. Magkaisa tayong nagpipray. Kayo ba nagpipray? Kung kayo pinagpipray nyo ba, pastor nyo? Alam nyo ba relationship? Alam nyo ba ibig sabihin ng relationship? Si Albert may asawa. Siya pala'y 4 na dekada na. Hindi halata. Parang 5. Ano? Noong ko lang nakita, siya pala'y 4 na decades na. Hindi pwedeng mabuhay sa sarili lang si Albert. Bakit? May karelasyon na siya. Kaya huwag kang umasang, ikay mananalangin lang sa'yo. Dahil tayong magkakapatid, magpanalanginan tayo. Huwag kang umasang lagi kang paglilingkuran. Maglingkod ka rin, kaya nga relationship. Mahal ko ako. Hirap niyan. Tama ba? Ay, saan tayo dinadala ng Panginoon? Ako nga'y guro. Ako nga'y Panginoon. Ay ako'y naglingkod. Ako'y sumunod. Hanggang saan pagsunod? O si Brother Jervis, nagpapaalam na. Nagparamdam na siya ng Miyerkules. Walang iwanan, Jervis, ha? Pagkikina kita ng milyon-milyon, bigay mo agad sa akin. Bukod yung tithes, yung akin. Sabi ng Bible, sino mang humawak ng araro, wag na dapat palingon-lingon sa likuran. Sapagkat ang sino mang humahawak ng araro at palingon-lingon sa kanyang likuran, hindi pwedeng maging alagad ko. Bakit? Ang Panginoong Diyos ng sumunod, walang palingon-lingon. Hindi sinabi, sarap sa langit, ako inaawitan ng anghel. Tapos dini, luluran lang ako. Susuntukin lang ako. Hindi siya lumingon. Siya'y sumunod hanggang kamatayan. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano hindi madali. Hindi madali. Mga taga-Balete, hindi madali ang buhay Kristiyano. Sapagkat ang buhay Kristiyano, hindi lagi ang masusunod ay gusto natin. Bakit? Sapagkat hindi yung gusto natin ang nasa authority. At ang gusto natin, hindi yan yung absolute. Ang Diyos. Klaro ba? Hindi ko na babasahin yung marami. Ito yung inilagay ko sa Facebook agad. Pag ako nagbubulay, nagandahan ako, ilalagay ko agad sa Facebook. Ang pagsunod ay hanggang kamatayan. Dahil ang pagkilos niya sa atin ay ganun din. Alam niyo ba mga kapatid, kung bakit tayo sumusunod, may Diyos na kumilos sa atin. At ang kanyang pagkilos hanggang sa tayo dalhin na niya sa kabilang buhay. So hindi titigil ang Diyos sa atin. Kaya naman ang ating pagsunod, huwag din titigil. Maliwanag ba yun, mga walang sumbat? Kalain mo yan, nadagdagan ng W. Walang sumbat. Kaya naman tahimik yung mga yan eh. Kami si Seryo, wala ka talagang may isumbat. Ano? Meron tayong U. Umali. Sinong V? Ba't ano nga pangalan mo? Buena Flor. Ano yung B? Victory? Kala ko. Kasi naalala ko Buena Flor nga eh. Kala ko yung V. Sana T-U-B-W. Sinong X? Ako yon, X-Man. Dating lalaki, ngayon. Okay.
Tingnan pa natin ang 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Andiyan pa ba kayo? Saan tayo dinadala ng mentor? Ang penusis ang mentor. Dinadala tayo sa kababaan ng buhay. At ang kababaan ng buhay, don't claim that unless you're obedient. Man, kaya kahit kayo patulog-tulog dito, napapansin ko lang naman, ang mahalaga na andito kayo. Hindi patalastas laang. Nasa iyo na yan kung hindi maglulupagidi yan. Ano? Ang punto ko, ay sayang, wala akong mapapatamaan. Sa totoo na, nakakatuwa kayo kahit kay ganyan. Kaysa ang lakas-lakas, wala naman dito. Dikit sabi ng mga bugtong-bugtong, sinampal ko muna bago ko inalok. Ano yon? Kalabasa. Sadyang, hindi natin maiwasang tayo matamaan, pero aaliwin din naman tayo. Eh paano? Hindi ka nga tinamaan, hindi ka rin manaaliw. Bakit? Wala ka. Para sumigla yung mga papatay na. Para nabuhayan kayo ng loob. Ayun naman pala Ay, no, Maria Joseph mo kayo. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Hindi nyo ba napapansin, magiging ako sa online Bible study? Pag nakikita kong kakunti ang comment, di ba napapansin yan? Ano ka tayo, mga tuor? Para sabi ni Madam, Pastor, para ka naman nasa preaching pa rin ang lagay na yan kasi, ang ganda naman ang pinapakinggan natin, bet hindi tayo magre-response. Tama ba? Amen ba? Kayo ba'y nabe-bless? Kayo ba'y humble? Ay siya, gawa na kayo ng aklat. Alam mo, hindi mo na kinakailangan sabihin yan. Nakikita yan sa pagiging masunurin. Kailangan niyo ba si Eutico? Nahulog sa bintana at namatay? May nag-expose niyon. Hindi siya backslider. Siya talaga ay working hard. Workaholic. Sa sipag sa Panginoon, kahit pagod, nakikinig. Kaya naman, nung siya'y mahulog, na-resurrect. Siguro kung backslider yun, natuluyan na. Pero may himala pang nangyari. Bakit? Kahit pagod na pagod, na-attend pa rin. Kaya kinukomport ko kayong mga pagod na pagod. Ano? Amen? Amen. Sapagkat ang mga sandata ng aming paikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng kuta. May kapangyarihang gumiba ng kuta. Ano ba yung kutang yon? Stronghold sa English. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Yung palang strongholds, yung mga maling palagay, mga maling akala. Ito pa, ang strongholds, hindi lang yung mga maling akala. Kaya kapag ang iyong paniniwala hindi nakabase sa Bible, ang iyong utak ay pinamumugaran ni Satanas. Stronghold yan. At ng bawat bagay na matayog. Strongholds pala ni Satanas yung pride. Bakit? Ang likas ni Satanas, mapagmataas, kaya yan ang itinanim niya sa atin. Amen? Amen. Sige. Sasampalin uli bago alukin. Ano? Yung palang ego, yung kataasan, kay Satanas pala yan. Na nakaimbak sa ating mga kukuti. Itinanim na yan. Alam nyo ba kung bakit nung panahon ng Hapon, minauhukay silang mga bomb kasi yan mga itinanim ng Hapon. Marami nang itinanim sa ating utak si Satanas. Isa yung kayabangan, pero may gumigiba dyan. Ngayon, ang sabi, salita ng Diyos ang gumigiba dyan. Sa Hebrew chapter 4, verse 12. Ngayon, na siyang gumigiba ng mga maling haka, at ng bawat bagay na matatayog. Ano yung matayog na yan? Na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ang pride, simple lang. Hindi yung kumakalakad, ipakaang-kaang. Hindi nakakita, nakaarala ng self-defense. Talaga naman kung maglalakad, laging nakagayan Kita ko yung nag-aaral ng self-defense. Kukuha lang ng bubong, nakakaang pa Talagang mayroong mga taong magaling magdala ng alam. Alam mo, ang alam ay self-defense lang, pakaang-kaang na. Pero may mga taong sadyang hambugin kung kumilos. Pero hindi yun ang pinaka talagang esensya ng yabang.
Are you listening? Ito yung esensya ng yabang. Tingnan nyo ha. Na siyang gumigiba ng maling haka at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ano ibig sabihin niyan? Pikit ang susundin Diyos. Mas tama ang iniisip ko. Maraming ganyan. Ay ano kung ako hindi nasimba? Ang tingin ko na may naiintindihan ako ng Diyos. Dudunong ka sa Diyos. Ay ano kung hindi ako nagbibigay? Ang tingin ko'y tulog ka na nga, may tingin ka pa. Are you with me? Huwag kang aasa sa tingin mo. Kaya nga sabi ng Bible, in all thy ways, acknowledge Him. Are you with me? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own tingin. Ano yan? Isda. Paborito ko pa naman yung tingin. Ano? Wag lang yung maliit na tingin. Yung gapalanggana ng tingin. Yung bakit? Mulagana, mulaga. Ano sabi? Kaya mga kapatid, wag kang aasa sa iyong tingin. Brother Rani, ang tingin ko'y mas tama ang aking iniisip kaysa ipinipreach ni Pastor. Kayabangan yan. Man, kung ako'y nagpipreach ng akin, tama ang iyong tingin. Pero kung ako'y nagpipreach ng Word of God, isuko mo yung iyong paningin. Ngayon ang sabi, na siyang gumigiba ng mga maling haka. At ang bawat bagay na matayog, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Pride yan. Paano natin malalaman na tayo'y prideful, na mas marunong pa sa Diyos? Ito dapat na mangyayari. Ginigiba, yung mataas na pag-iisip, bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagdalima kay Kristo. Kaya hanggat wala ka pang pagsunod, mayabang ka. Amen. Amen. Hindi yan yung sa kilos na hindi makabasket ang pinggan. Sabi ng matatanda, nasa ilalim ang kulo. Tama ba yung Laura? Tama ba, Ate Priscilla yan? Abot nyo ba yung salitang kasabihang nasa ilalim ang kulo? Sino nakaabot ito yung nasa ilalim ang kulo? Oo nga. Nga pala. Nasa loob ang kulo. Nasa loob ang kulo. O, yun na rin yun. Ilalim eh. Okay. Kaya naman di kayo marunong ng mga synonym. Ano? Ilalim. Nasa loob. Nasa loob ang kulo. Mayroong mga tao, kala may banal na banal. Kala may spiritual. Akala mo Genesis hanggang Revelation kung magsalita. Banal na banal. Pero nasa ilalim ang kulo. Ano para masabing ikaw ay hindi mayabang at walang kulo, sumunod ka lang. Dalang ginagawa ni Kristo, binibihag yung ating kayabangan. Ginigibayan. At tinadala ang ating isipan, hindi sa pagyayabang. Binibihag yan sa pagsunod kay Kristo. Hanggat hindi ka bihag ni Kristo sa pagsunod sa Kanya, hindi ka nagpapakababa. Wala kang mababang buhay hanggat wala kang masunuring buhay. Naintindihan niyo ba yun? Wala kang mababang buhay hanggat wala kang masunuring buhay. Sabi pa naman ng Bible, hanggang sa kamatayan. Young people, boys, YS, young people, girls, married, nasusundan ho ba? Saan tayo dinadala ng mentor? Mababang buhay. Kung ako nga'y Panginoon, naglingkod sa inyo, kung ako'y guro, kung ako nga ay Diyos na kapantay ng Ama, ay nagpakababa at naging masunurin, sino naman tayo para hindi? Klaro? Kaya yung pagsimba, madali yan. Pag nakikita mong ikaw ay dapat bumaba. Sana giba na yung pagmamarunong laban sa Diyos.
Maliwanag ko ba? Parang marami na naman yatong aalukin. Okay, number 2. Hindi lang humble life. Verse 8 hanggang 10. Verse 8 hanggang 10. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ng aking mga paa. Kailanman. Diga? Bakit huhugasan ng kanyang paa? Dahil marumi nga ang paa. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Ibig sabihin, anong idea na yan? Kung ikaw ay hindi mahuhugasan, hindi ka close sa akin. Ako'y banal, ikay madumi. Walang Kristiyanong malapit sa Diyos na hindi nahuhugasan ng paa. Are you with me? Nasaan ba ang paa mo, Lunes hanggang Sabado? Nasa shop. Hindi yun ang tinutukoy ko. Yan ang nga baga puro. Ganyan ang Bible, yan ang gagawin natin, ganyan eh. Kaya nga, intro pa lang natin, ano bang pinakikita sa pag-uugas ng paa? Magandang paikitungo, pagpapakababa, paglilingkod, yun ang ipinakikita ng babang pagpapakababa. Yan, kumusta ang ating paa, Lunes hanggang Sabado? Abay, ang paa ko, pastor Lunes hanggang Sabado, nasa Dota. Ay di dapat kang linisin. Bakit? Pag nabubuhay kang madumi, hindi natin kasama ang Diyos. Are you with me? So, not only humble life, but holy life. Dinadala tayo ng Panginoon sa malinis na buhay. Klaro? Amen? Sa totoo na, nadudumhan talaga tayo araw-araw. Sino dito hindi nadudumhan araw-araw? Huwag kang basta papasok. Si Utoy nag-basketball. Si Kari. Pati kanyang cellphone, Kari. Pati kanyang sombrero, Kari. Ang bihira, karbok na Pati damit, lahat. Tapos, Utoy, kay puro Kari. Kay magbasa ng Bible. Opo, ako nagbasa na po. Anong binasa mo? Psalms 23. Kasi ito yung binabasa ni Kari. Ang bihira, yun daw po, alam mo, lusot na Nabibingi ako laging Kari, magbasa ka naman ng Bible. Tapos paliwanag pa sa amin, siguro mag-aabogado rin yan. Alam mo, Daddy, kaya ka naman nagustuhan si Kari, kasi ang kanyang verse, Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things. At least pa, Daddy, nagustuhan ko siya dahil ng verse. Hindi ko na muna patulan, baka kami magkapaluan pa Okay. Ngayon, tuloy natin ang verse. Saan ba ako tumigil ng verse? Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ng aking mga paa. Kailanman, sapagkat sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Verse 9. Sumagot naman ito si Pedro pabigla-bigla. At least nakalakad ng tubig. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking kamay at aking ulo. Ang sabi ng verse 10. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa. Bakit? Sapagkat malinis ng lubos at kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Ang punto ko, pag ligtas ka na, pero nadudumhan ka pa araw-araw. Tama? Kaya nga tayo once saved, always saved. Pero tayo nadudumhan araw-araw. Ngayon may kinabubuhay na mabaho, mabantot. Wala ka talagang bahagi sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay ayaw ng maduming buhay. Kaya dapat tayo magpalinis. Saan tayo dinadala ng Panginoon? Holy life. Araw-araw kang maglinis ng paa. Kumusta ang ating paa sa isang linggo? Natindihan niyo ba ang aking sinasabi? Asan yung inyong masapatos at inyong amuyin? Ay nawala, maraming pagkakataon mabantot ang ating buhay sa Panginoon. Kaya ang halagang araw-araw nagbabasa ng Biblia para mahugasan. Kaya ang halaga ng nagsisimba lagi para mahugasan. Kaya ang halaga ng nanalangin lagi. Kaya ang halaga ng nasunod lagi.
Ha? Huwag tayong tumigil. Kaya nga si Kristo nga walang kasalanan. Nagmasunurin hanggang kamatayan. Tayo pa namang maraming aayusin. Sa Kanya'y walang aayusin, naging masunurin. Di sa atin pa namang bat-bat ng ayusin. Klaro? Babalik ba kayo sa linggo? Kaya hindi nabalik sa linggo? Ang linis nun. Totoo pala na ang mangyan, ang paborito ay sardinas. Kala ko'y kasabihan lang yon. At alam niyo ba ang kanilang ginagawa sa sardinas? Pamada. Talagang gel. Imagine mo yon, hindi mahilig sa ligo, pero nagpapamada ng sardinas. Aywan ko kung tumagal ka sa kanyang piling. Di ba? Paano tatagalan Diyos sa iyo? Hindi ka naguhugas ng paa. Oy. Amen. Talagang iba yan eh. Ipaglalaban ko. Talagang nalaban naman eh. At least, andito kayo. Amen. Amen. Pasensya na kayo, kita ko kayo lahat eh. Ang tunay ng mga ngaral, tinitingnan ng mata. Ang lahat ng mga muka. Tinitingnan talaga yan. Pag ikaw ay guro, tunay na teacher, dapat alaman mo yung nakikinig at hindi. Yung iba naman talagang nakikinig, kaya nga naalaban eh. Amen. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. At least nandito kayo. Verse 13 to 15. Tingnan niyo pa, verse 13 to 15. Tinatawag niyo ang guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga, 14, kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, ay kayo na may nararapat yung mga gugasan. Kaya yung pagpapatawaran, mahalaga yan. Nagkasala ka sa Kanya, humingi ka ng tawad. Nagkasala siya sa iyo, magpatawaran kayo. Nagkasala ka, ikaw na naman. Hindi. Kung si Kristo ay pinatawad tayo, sino tayo para hindi magpatawad? Hindi ka pwedeng maging maayos na hindi ka nahingi ng tawad ni hindi nagpapatawad. Walang Kristiyanong maayos ang buhay na hindi nahingi ng tawad at hindi nagbibigay ng pagpapatawad. Kaya kung paano tayo nilinis lang ng Panginoon, sino tayo hindi para magpatawad din? Maliwanag ko ba? Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas, nagpatawad ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapating mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. Ano ibig sabihin? Huwag kayong mabuhay na magkakagalit. Kaya nga rin nyo ba ang paghugasan ng paa yan ay ehemplo sa gisag ng magaling makisama. Kayo ba'y naniniwala? Dahil hinugasan niya ang kanyang mga alagad, ako hiniwalang kasama din si Judas dyan. Wala, may si Judas. Pinaglingkuran din ng Panginoon. Alam naman niyang ito yung magkakanulo sa akin eh. Ay hinugasan pa rin ng paa eh. Eh nga si Judas, pinaglingkuran ng Panginoon, di lalo naman yung mga Barabas. Ibig sabihin, minahal nga ng Panginoon kahit paano si Judas. Sino naman tayo? Na kahit yan may ugaling Judas pero anak naman ng Diyos. Amen. Doon tayo dinadala ng mentor. God is able to mentor you. Is God able? Is God able? Ibig sabihin, kaya ka ng Diyos pakumbabain. Kaya ba? Ngayon, kung matigas ka pa rin, tanungin mo kung sino ang Diyos mo. Baka hindi na yung Diyos na pinapakilala ng Bible. Bakit? Ang Diyos kaya kang ibaba. Ngayon, bakit hindi ka kayang bumaba? Baka ibang Diyos ang kinikilala mo. Kaya ka niyang linisin. Kaya ka ba niyang linisin? Kaya ka ba niyang linisin? Eh di kaya mo rin maglinis ng iba. Then number 3 na tayo. At nadumi na tingin ko. Verse 17. Verse 17. Nandiyan mo ba kaya? Saan tayo dinadala ng mentor? Humble life.
Holy life. Then number 3, at kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo'y mapapalad kung inyong mga gawin. Ano ba yung mapapalad yan? Sa salitang Grego, yung makarios. Makarios. Ang ibig sabihin ng makarios, supremely blessed. Napakaswerte. O kaya'y napakasaya. So, saan tayo dinadala ng Panginoon? Una, humble life, holy life, happy life. Parang ang saya nyo nga eh. Ano? Alam mo sa totoo na, kung bakit tayo hindi masaya, hindi kasi tayo mababa. At ang kababaan, nagpapadumihan. At pag Kristiyano ka talaga, nagpapalungkot yan. Amen? Masaya ba kayo? Yung totoo lang, masaya ba kayo? Ayaw naman, pastor, sarap ng aming pang-ulam kaninong umaga. Hindi, ang tinutukoy kay, masaya ba ang spiritual life nyo? Hindi tayo sinless. Hindi tayo perfect. Pero laging may paglilinis na ginagawa ang Panginoon. Kaya kayo nakaranas ng isang linggo hindi nakaligo? Sino dito nakaranas ng isang linggo hindi nakaligo? At biglang nakaligo? Parang neste. Ang ginhawa, di ka? Sino dito nakaranas ng isang buwang hindi naghihiso? At nung makapaghiso, ubos ang ngipin. Ano ba? Ang ginhawa ng buhay na masunurin sa Diyos. Hindi sa dami ng pera ang ginhawa. Hindi sa dami ng kaibigan, hindi sa ganda ng damit, hindi sa ganda ng bahay, kundi ang ginhawa yung napapatawad kang patuloy sa iyong mga kasalanan. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Pag ikay may ngit-ngit sa iyong puso, hindi ka masaya. Pag hindi ka masunurin sa Diyos, hindi ka masaya. Kaya nga dinadala tayo ng Panginoon una, humble life, holy life, ang pupuntahan niya na yan, happy life. Amen. Amen. Masaya ba kayo? James chapter 1, 22 to 27. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang taong tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Verse 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya umaalis at pagdak ay kanyang nalilimutan kung anong siya. Ito ang maganda. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon at hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay suswertihin. Pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Alam yung pagpapalain? Magiging masaya. Kaya huwag kang tagapakiniglaan. Amen? Si Kristo ay nag-iwan ng halimbawa, hindi para tingnan lang, kundi upang gawin. Kaya may kagalit dito. Huwag niyong hayaan paglabas ninyo, magkagalit pa rin kayo. Ang pakiusap ko, dito pa lang sa loob, sampalin mo na yung magkasundo na kayo. Amen? Kumusta? Kayo ba'y masama loob sa pastor? Kumusta yung damdamin sa pastor nyo? Tapang-tapang mangarap, binuburdagol ako. That's pride. Ako, sa inyo, may hinahakit ba ako sa inyo? Wala! Kaya ko pa kayo ipag-pray. Kaya ipokrituhan kayo ipag-pray ko, tapos ako'y galit sa inyo. Isang araw, pumasok dito si Tomas, walang tao, ako lang. Ako'y nasa office, ay may CCTV dyan. Ari naimik ito eh. Tomas! Sabi ni Tomas,
Huwag kang papasok. Talagang lingas-lingas Tomas eh. Walang tao dyan. Ow! Karipas yan eh. Kaso lang, minaisip ako. Yung daw pumatol sa luko, luko din. Eh si Jerome siyang pasimuno dito eh. Ano, may cellphone siya, no, si Tomas. Abay, nagana nga, kinuha niya ng cellphone, yung number, tinawagan. Tomas, tawag ka ng tiya mo, umuwi ka na daw. Abay, uwi nga si Tomas. Pero kinonsensya din eh. Garin ng hari, ginarno ko pa. Ba't ako magagalit sa inyo? Ganyan na nga kayo, papatulang ko pa. Ang mali, hindi para patulan, ipanalangin. Are you with me? Amen? Hindi ka magiging mas mahusay sa mga taong hindi maganda kung ganon din mo siya tupuhan. Ipanalangin. Alam mo, the best way to express genuine love, pray for him. Ha? Huwag kang selective. Si Judas na hinugasan ng paa ng Panginoon. Pinaglingkuran nga niya si Judas. Eh tayo pa. Tayo galing Judas lang naman minsan. Amen o ba? Nagmamahalan ba kayo? Kaya dapat yung may kagalit dito, paglabas, kukuha ng baril. Na? Wala na dapat yan. Kaya nga sabi ng Bible, kayo magkasala at huwag lumubog ang galit sa inyong araw. Ibig sabihin, kayo magalit pero huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Hindi na may iwasang hindi makakita na ikagagalit, pero huwag mong patagalin yan sa iyong buhay. Lalo kung anak ka ng Diyos. Maliwanag ko ba? Then last. Verse 2 na lang tayo. Verse 2, 10, and 11. Verse 2, 10, and 11, 18, 21, 26. Okay, dami na yan. 2, verse, sige, dito na ako magtatapos. Saan tayo dinadala ng Panginoon? Una, humble life. Holy life. Happy life. Ang nais ko ipakita sa inyo kauli-ulihan. Yung name-mentor ng Panginoon. Kayo ba'y mame-mentor ng Panginoon? Is God is able to mentor you? Kaya ba ng Diyos na ikaw ay pakumbabain? Kaya ba ng Diyos na ikaw ay banalinisin? Kaya ba ng Diyos na ikaw ay pasayahin? Alam mo kung bakit kaya niya? Kasi number 4, health of Christ, life. Sana maintindihan niyo ito. Ang hindi lang kaya na ayusin ng Diyos ay si Judas. Bakit? Kasi we believe in doctrine of election. Kapag reprobate ka, hindi niya kaya. Wala na tayong magagawa. Tanungin na lang natin ang Panginoon pag natin sa langit. Umiyak si Esau ng buong sikap na pag-iyak, pero ang basbas talaga ay nakay Jacob. Nabasa niyo ba si Esau at si Jacob? May umubra pag-iyak ni Esau? Wala na. Alam mo bakit? Nakakatakot actually kung hindi ka na-mentor. Actually, nakakatakot kapag hindi tayo na-mentor. Kasi meron diyang hindi maturuan, hindi mapasunod, hindi may ayos. Sino yan? Si Judas. Kapag hindi ka kanya, hindi ka talaga naiaayusin. Kaya mapahalat ka kung nasasatang ka sa preaching. Amen? Basahin natin. Verse 31-32, pero wag na yan natin tukmugan para matipid ang oras. Verse 2. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus,
Ngayon, hindi, ano ba yan? Hindi, I'm sorry, verse 2 na tayo, sa verse 2 na. Ito talaga si Rinin, pinagugulo mo ako eh. Okay. At habang umahapon, tingnan nyo ha, nang mailagay na ng dyablo sa puso nino. Sino? Tatanungin ko, naayos ba si Judas? Umayos ba si Judas? Kaya mag-ayos kayo. Amen? Amen? Dahil pag hindi tayo nag-ayos, alam nyo na. Ha? Para yung babae, nasa ligway eh. Pumunta ng kapitbahay ng kanyang kapitbahay, si kumare, ay mataba. Sabi ng loro, Pangit! 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 Mataba! Mataba! Yamot na yamot yung, yung babae. Tinesting, baka nagkataon, ay bumalik ulit. Sabi ng loro, Pangit! Pangit! Mataba! Mataba! Sa tinuro ng babae, umuli ka. Kakarnihin kita. Natatakot pala ang loro eh. Ay bumalik ulit yung mampana. Sabi ng loro, alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Wala siya magawa. At least na iba ang tunog. Pero yun din, alam mo na. Alam mo na, mga batid, kung ayaw mong bumaba, ayaw mong magpalinis, ayaw mong sumunod, alam mo na. Amen. 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 Kapag ayaw mo laging sumimba, ayaw mo magbigay, ayaw mo manalangin, ayaw mo magbasa, ayaw mo mag-akay, alam mo na. Ang hindi lang inaayos ng Diyos si Judas. But God is able. Ngayon, gusto mo magpaayos? Gusto nyo bang bumaba? Gusto nyo bang magpalinis? Gusto nyo bang maging masaya? Praise the Lord. Kaya dapat, sa linggo, andito ka uli. Pag wala, alam mo na. Amen? Amen? Kaya sa linggo, mag-offering uli. Kung ayaw mo, alam mo na. Oy, may parang tuwan-tuwa na. Alam mo na, ha? Habang humahapon, nang mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, lahat ng apostoles namatay na maayos. Sino lang hindi? Si Judas. Oh. Ayaw mo pa rin magpaayos? Ayaw mo pa rin bumaba? Alam mo na. Maliwanag ko ba? Hindi panghuhusgayan. Tingnan pa natin. Tingnan pa natin. Yadya pa ba kayo? Verse 11. Verse 11. At 10. 10 and 11. Tatapusin ko na lang pagbabasa ng talata. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos. At kay malinis na, ngunit hindi ang lahat. May tinutukoy siya. Kaya nilinis na, pero hindi ang lahat. Kaya kayo magpalinis. Tayo humingi lagi ng tawad. Tayo magpakababa lagi. Maging masunurin lagi. Bakit? Hindi lahat malinis. Sino yun? Alam mo na. Alam nyo na. Alam nyo na ba kung sino yun? Tingnan pa natin. Verse 18. Verse 18. Verse 11 ba? Nasabi ko na ba yung verse 11? Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Naalalaman ko ang aking mga hinirang. Naalalaman ko ang aking mga hinirang. Ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Kilala niyo ba sila yan? Kung sino yan? Kilala niyo ba kung sino yan? Jander, kilala mo ba yan? Sino? Laksi. Sino? Si Judas. Alaala ko si Balto. Kilala niyo ba si Balto? Sa Soro-Soro. Ang pangalan na yun? Ha? Melvin. Pag ang teacher niya si Joven,
Pag nag-exam, anong grade mo? Yung isang, 88, 85, 92. Ay pagka kay Balto, 73. 73. Sabi ni Jobe, sigawe! Amen? 73! Sino tinutukoy dyan? Sigawe. Sino tinutukoy dyan? Sino tinutukoy dyan? Minsan ang Panginoon, isa sa inyo yung magkakanulo. Nahapi sa mga alagad. Bakit? Akala nila'y sila. Bakit? Baka kaya hindi ka makasigaw. Parang ako yun Amen? Sino yan? Sino yun? Si Judas. So, anong kailangan? Baba. Magpalinis. Maging masaya. Dahil kung hindi, alam mo na. Amen? Mahirap talagang lilukin ang hindi sa Diyos. Sa totoo na. Hanggat hindi ka ligtas, mahirap bumalik sa iuli sa linggo. Mahirap magpakagumon dito. Amen? Awitin pangalan ng Kristiyano, ano gayon? Amazing grace. Walang dating ang usaping Diyos hanggat hindi pa sa Diyos. Si Judas, 3 taong kasama ng Panginoon, effect sa kanya. Bakit? Hindi talaga siya ligtas. Hindi lahat nalinis. Kayo ba nalilinis? Kayo ba handang magpakababa? Is God is able to, mentor you? So, please, dinadala tayo sa humble life, holy life, happy life. Why? Because we are healed of Christ. We are His, held of Christ. Life. Tingnan niyo po, verse 18. Verse 18. Malapit na po ako. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Naalalaman ko ang aking hinirang. Nabasa na pala natin. Verse 21. Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y naglumihanan sa Espiritu at pinatututuhanan at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Sino yon? Sino yon? Alam nyo na. Ibig sabihin, hindi siya na-mentor. Kaya delikado yung ayaw magpa-mentor. Amen. Wag na wag tayo hindi magpapa-mentor. Bakit? Alam mo na kung sino yon. Then last verse, verse 26. Pakibasa natin lahat. Si Judas. Bakit? Hindi siya kay Kristo. Kaya kung hindi ka kayang baguhin ng Diyos, ang suma lang na yan, hindi ka kay Kristo. Sino yon? Alam mo na. Tayo may mag-pray. Panginoon, tulungan niyo kami na magpasalamat